Isinilang ako muli, sa katawan ng prinsipeng kamakailan lang nilason. Isang matandang lalaki ang pumunta para kunin ako, ngunit bago pa siya kumatok, nakasalubong niya ang isa sa mga katulong na kakahatid lang ng pagkain ko. Sinabi ng katulong na natutulog ako, pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Halata ang kaba at ang itsura ng isang taong may itinatagong lihim. Pumasok ang matanda at nakita niya akong walang malay. Nakahandusay ako habang ang kopeta ng alak ay natamba sa sahig. Hindi pa niya alam noon, pero sa mismong sandaling iyon, patay na ang tunay na prinsipe, at doon ko kinuha ang katawan niya. Nagising ako na litong-lito sa nangyayari. Agad sinabi ng matanda na bumangon ako dahil may isang mangkukulam na kailangang bitihin, at ako ang magbibigay ng utos. Doon ko lubos na naisip na isa na akong prinsipe. Nagkunwari akong kalmado, naglakad sa silid, at nakita ko ang kopeta ng alak na may lason. May pumatay sa tunay na may-ari ng katawang ito. Nang lumabas ako, hindi ako makapaniwala. Parang nasa ibang mundo talaga ako. Isang dalagang babae ang binabato ng mga tao habang sumisigaw sila ng bruha. Samantala, ang mga maharlika ay nasa balkonahe, umiinom ng alak na parang nanonood lang ng palabas. Sumisigaw ang lahat na aprobahan ko ang pagbitay sa mangkukulam. Sa gitna ng karamihan, nakita ko ang parehong katulong kanina na gulat dahil buhay pa ang prinsipe. Dahil buhay pa ako, tiningnan ko ang tinatawag nilang mangkukulam at napagtanto kong isa lang siyang batang babae. Para sa akin, baliw ang buong sitwasyon, pero dahil kailangan kong magpanggap bilang prinsipe, ipinagutos ko na ipagpaliban ang paglilitis. Agad akong pinigilan ng maharlikang kabalyero. Hindi raw pwede iyon. Kapag nakilalang mangkukulam ang isang babae, dapat agad itong patayin o makahihikayat pa ito ng ibang mangkukulam. Kaya sinabi ko, hindi ba mas mabuti iyon? Kapag mas marami silang dumating, mahuhuli natin silang lahat ng sabay. Natigilan siya, at dahil doon, naipagpaliban ang paglilitis. Kalaunan, habang sakay ako ng karwaheng pabalik sa mansyon, hindi ko namalayang katabi ko pala ang mismong taong naglason sa akin, patuloy na nagpapanggap bilang inosenteng katulong. Pagdating namin, dumiretso ako sa silid ko at pinag-isipan ang lahat. Naipit ako sa katawan ng isang prinsipe na walang kwenta. Wala siyang respeto, wala ring tunay na teritoryo sa madilim at atrasadong mundong ito. Naisip ko, ano ang gagawin ko rito? Tumingin ako sa salamin at napagtanto ko na kahit papaano, gwapo naman ang lalaking ito. Kaya nagpa siya akong sulitin ang pagkakataong ito. Nang hapunan, dumating ang tagapayo ng hari at diretsyong nagtanong kung bakit hindi ko ipinag-utos ang pagbitay sa mangkukulam. Hindi raw yun bagay na pwedeng balewalain. Casual kong tinanong kung bakit napakalaking bagay ang pagpatay sa mangkukulam. Ipinaliwanag niya na may nakita raw na mas maraming pinaghihinala ang mangkukulam sa kanlurang kagubatan, at may natagpuan silang simbolo, ang sagisag ng samahan ng mga mangkukulam. Wala akong ideya kung ano iyon, kaya nagtanong ako. Ipinaliwanag ng tagapayo na dati raw ay kanya-kanyang kilos ang mga mangkukulam, ngunit ang samahang iyon ay nais silang pag-isahin sa iisang layunin, ang hanapin ang tinatawag na sagradong bundok, ang tanging lugar kung saan makakahanap ang mga mangkukulam ng walang hanggang kapayapaan. Dahil dito, patuloy raw na nagre-recruit ang samahan. Tinanong ko ang tagapayo kung natatakot ba sila na malaman ng samahan na buhay pa ang mangkukulam at subukang iligtas siya. Nagulat siya at agad na umamin. Iginiit niya na kailangan ng patayin ang mangkukulam dahil kapag nagising ang kapangyarihan ng isang mangkukulam, napakatakot daw ng kapangyarihang iyon. Nang marinig ko ang salitang kapangyarihan, naging interesado ako. Ipinaliwanag ng tagapayo na ilang araw na ang nakalipas nang gumuho ang minahan sa hilagang bahagi, at doon raw ipinakita ng mangkukulam ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng pagsunog sa isang lalaki hanggang matuno ito na parang kandila at kumalat sa sahig. Pagkarinig ko noon, nagpa siya akong makita mismo ang mangkukulam. Halos mabaliw ang matandang tagapayo sa sinabi ko. Tinanong ko rin kung bakit hindi siya sinusunog sa tulos tulad ng karaniwan. Seryoso niyang sinagot na hindi raw siya natatakot sa apoy. Dahil galing ako sa modernong mundo, inisip kong puro kathang-isip lang ang lahat ng ito. Bumaba ako sa piitan para makita mismo. Nakiusap ang kabalyero na huwag na akong tumuloy dahil hindi niya masisiguro ang kaligtasan ko roon. Tiningnan ko siya at sinabi, kung hindi mo haharapin ang kasamaan, paano mo ito matatalo? Sumang-ayon siya,
Pero sinabi rin niyang may hangganan ng kakayahan ng tao at ang pagiging padalos-dalos ay hindi katapangan. Kumbinsido pa rin akong isa lang siyang babaeng hindi naiintindihan ng lahat, kaya sinabi ko, ibig mong sabihin, dapat nating parusahan ang mahihina at iwasan ang malalakas. Humingi siya ng paumanhin at sabay kaming nagpatuloy. Pagdating ko sa selda ng mangkukulam, natigilan ako. Napakaganda ng babae. May malalim na asol na mga mata na walang bakas ng masamang hangarin, kundi matibay na paninindigan lamang. Kahit nakagapos siya, agad naging alerto ang kabalyero. Nagpakilala ako at tinanong ang pangalan niya. Mahina niyang sagot, Ana. Hiniling kong ikwento niya ang lahat. Nag-atubili si Ana at halatang wasak na ang loob, pero nagsimula siyang magsalita. Nang gumuho ang minahan, naipit ang paa ng kanyang ama na isang manero. Dali-dali siyang tumulong, ngunit sinamantala ng isa pang manero ang kaguluhan para nakawin ang perang matagal na inipon ng kanyang ama. Pinaghirapan iyon ng kanyang ama sa loob ng maraming taon ng mabigat na trabaho, ngunit nawala lahat. Kahit sugatan at naipit, lumaban pa rin ang kanyang ama. Pagdating ni Ana, nakita niyang itinataas ng magnanakaw ang piko at malapit nang hampasin ang ulo ng kanyang ama. Kaya nang walang pag-aatubili, pinatay niya ito. Tinanong ko kung paano siya nahuli. Ang tagapayo ang sumagot para sa kanya, at parang sinuntok ang dibdib ko sa narinig ko. Ang mismong ama niya ang nagsumbong sa kanya kapalit ng gantimpalang 25 gintong barya, sapat para mabuhay ng komportable habang buhay. Tumingin ako kay Ana at tinanong, mas matanda at mas malakas sa iyo ang lalaking napatay mo. Paano mo nagawa iyon? Mahina niyang sagot, gamit daw ang tinatawag nilang kapangyarihan ng demonyo. Hindi pa rin ako kumbinsido kaya hiniling kong ipakita niya sa akin. Nagpanik ang lahat sa silid. Kayang patayin ng mangkukulam ang lahat ng tao roon anumang oras. Kahit si Ana mismo, nang mapagtantong ito ang unang beses na humarap ako sa isang mangkukulam, binalaan niya ako. Sinabi niyang ang sobrang pag-uusisa ko ay ikamamatay ko balang araw. Tiningnan ko siya at sinabi, kung demonyo talaga siya, hindi ako ang una niyang papatayin, kundi ang sarili niyang ama. Parang tinamaan siya ng matinding dagok sa sinabi ko. Nakita kong tumulo ang luha ni Ana. Ibang klaseng sakit ang pagtataksil ng sariling ama. Lumapit ako at tiningnan siya sa mata. Tinanong ko kung isa ba siyang taong dapat kawan o isang demonyong mahusay lang umarte. Kahit pinipigilan ako ng kabalyero, hinayla ko ang kwelyong pumipigil sa kapangyarihan ni Ana. Nagkagulo ang lahat at sinubukan nila akong pigilan habang ang iba ay tumakbo palabas sa takot. Doon ko nakita mismo ang tunay na kapangyarihan ng babae. Sumabog ang apoy sa loob ng selda. Sinigawan ako ng kabalyero na tumakbo, pero sinabi kong sandali. Napansin ko na kontrolado ni Ana ang apoy at hindi ito lumalampas sa selda. Nakita ko siyang lumapit sa akin habang nasusunog ang damit niya, hanggang patayin niya ang apoy. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, Aking Panginoon, nasiyahan ba ang inyong pag-uusisa? Sinabi ni Ana na ngayong nakita ko na ang lahat, maaari ko na siyang ipabitay. Ngunit hinubad ko ang aking balabal at ibinalot sa kanya, at sinabi kong hindi ko siya papatayin. Sa kabaligtaran, gusto ko siyang kunin upang magtrabaho para sa akin. Kinabukasan, mag-isa ako sa silid at iniisip ang kapangyarihan ni Ana. Sa dati kong buhay, isa akong inhinyero at kabisado ko ang thermodynamics. Alam kong ang init ay hindi lilipat mula malamig papuntang mainit ng walang kapalit, at ang entropy ay laging tumataas sa hindi na mababalik na reaksyon. Ngunit si Ana ay parang binabalewala ang lahat ng iyon. Lumilikha siya ng init mula sa wala at nilalampasan ng batas ng entropy na parang walang halaga. Napanganga ako. Ang kapangyarihan ng mga mangkukulam ay napakalakas at napakakapaki-pakinabang. Pagkatapos ay narinig kong pumasok si Barev sa silid. Agad kong tinanong kung natapos na ba niya ang ipinapagawa ko. Walang pag-aatubili niyang kinumpirma na ang mangkukulam ay nabitay na tanghali at may takip ang ulo ng bilanggo para walang makakilala kung sino talaga iyon. Natuwa ako sa balitang iyon. Pagkatapos, humingi ako kay Barev ng kumpletong ulat tungkol sa kalakalan ng lungsod sa hangganan, mga buwis, mga gastusin, at lahat ng record mula sa nakaraang 10 taon. Humingi rin ako ng detalyadong ulat tungkol sa mga sektor ng produksyon ng lungsod tulad ng tela, bakal, ceramika, at iba pa. Si Barev, na sanay sa dating prinsipe na tamad at walang silbi, ay tumingin sa akin na parang pinapagawa ko sa kanya ang isang imposibleng problema.
Tinanong niya kung bakit ko kailangan ang lahat ng iyon. Tiningnan ko siya at simpleng sinabi, huwag na siyang mag-alala at dalhin na lang niya sa akin ang mga hinihingi ko. Pumayag si Barev at halatang gaman ang loob, sinabi niyang sa wakas ay seryoso ko nang tinatanggap ang utos ng hari. Pagkatapos, lumapit ako sa mapa ng kaharian at sinimulang ipaliwanag ang buong sitwasyong geopolitikal. Si Timothy ang namamahala sa sentrong pang-ekonomiya ng Valencia. Si Gerald ang kumokontrol sa kuta militar sa Coldwind Crest. Si Gracia ang may hawak ng daungan ng Clearwater. Si Tilly naman ang namamahala sa sentrong pangkultura ng Silver City. At ako, ipinadala sa pinakaliblib at wasak na hanggahang lungsod sa buong kaharian. Nang makita ko ang kabuuang sitwasyon, malamig kong tinanong si Barev, ano ba talaga ang tsansa ko rito? Naging prangka si Barev. Dahil sa malaking kaguluhang ginawa ko noong nakaraang taon at halos ibinagsak ang lungsod, hindi magiging madali ang lahat. Ginagawa ng mga lokal na maharlika ang kahit anong gusto nila nang walang kaparusahan. Kaya tinanong ko kung sino ba talaga ang may tunay na kapangyarihan sa rehiyon. Walang pag-aatubiling sumagot si Barev. Ang maharlikang angkan ng Forza, ang pamilya Wimbledon. Ngumiti ako ng bahagya at sinabi, harapan lang iyon. Ipinaliwanag ko na ang tunay na namumuno sa kaharian ay ang banal na lungsod, ang Hermes. Tanging ang kinoronahan ng Papa ang kinikilalang lehitimong hari, ibig sabihin ang kasalukuyang pamahalaan ay isa lamang papel ng simbahan. Kahit gaano papalakasin ng mga kapatid ko ang kanilang mga teritoryo, sa huli, mapupunta rin ang lahat sa simbahan. Matibay kong sinabi na kung makapagtatayo ako ng kahariang ganap na hiwalay sa sistemang iyon, ang trono ay mapupunta sa akin. Pagkatapos ay tumingin ako ng diretso kay Barev at diretsahang tinanong, bilang tapat na tagapagtanggol ng maharlikang angkan, hindi ka ba nagsasawang makialam ang simbahan sa pamamahala? Sumang-ayon si Barev, pero nagtanong din siya. Malalim na nakaugat ang kapangyarihan ng simbahan sa mga tao. Ano raw ba ang magagawa namin laban doon? Kalmado akong sumagot. Ang suporta ng mga tao sa simbahan ay galing sa mga kasinungalingan nito. Kapag napatunayan naming nagsisinungaling ang simbahan, tatalikuran ito ng mga tao. At ang pinakamabisang paraan ay patunayang ang mga mangkukulam ay hindi mga anak ng demonyo. Nakita kong unti-unting naunawaan ni Barev ang lahat. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ko iniligtas si Anna. Tinitigan ko siya at sinabi, kapag nanalo ako sa utos ng hari, maaaring mawala sa iyo ang posisyon mong assistant. Pero maaari ring mas tumaas ka at maging kamay ng hari ko. Mula noon, hindi na muling kinwestiyon ni Barev ang mga desisyon ko. Umalis siya sa silid na halatang nabigla. Ang kabalyero, na mukhang nag-aalala, nagsabing baka malaman ng ibang maharlika na pinapatira ko ang isang mangkukulam, pero mas malaki ang iniisip ni Barev kaya hindi niya iyon pinansin. Samantala, nalaman kong si Anna ay nasa hardin, nag-iisa at malalim ang iniisip. Kapipirma pa lang niya ng kontrata sa trabaho na may pantay na kasunduan sa akin. Sinabi ni Barev kay Anna na makakatanggap siya ng 1 gintong barya bawat buwan. Halos malaglag ang panga ni Anna. Mas malaki pa iyon kaysa kinikita ng kanyang ama sa 1 buong taon ng mabigat na trabaho. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang gusto ko kapalit. Para sa kanya, ang mangkukulam ay marumi, demonyo, anak ng dyablo. Dumating ako at inalis siya sa magulong pag-iisip. Humingi ako ng paumanhin at sinabing matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, mas nararapat pa siyang magpahinga. Si Anna, na hindi pa rin makaintindi, ay nagtanong kung bakit ko siya iniligtas at ano ang tunay na dahilan ng kontrata. Kaya niyaya ko siyang maglakad. Habang naglalakad kami, bumalik siya sa isang bagay. May napatay siya. Dapat daw siyang parusahan. Dapat daw siyang mamatay. Kalmado kong ipinaliwanag na ginawa niya iyon para ipagtanggol ang sarili, at sino man sa kalagayan niya ay ganoon din ang gagawin. Pero hindi pa rin iyon umabot sa kanya. Matigas niyang sinabi, ako ay anak ng dyablo, at hindi mabubura ang kasalanang ito. Hindi ako nagmadali. Pumitas ako ng bulaklak ng citrus at inabot sa kanya. Sinabi ko, lason ang bulaklak na ito. Agad niya itong binitawan sa gulat. Ngumiti ako at sinabi ang totoo, nagsinungaling ako. Pareho pa rin ang bulaklak. Ang nagbago lang ay ang tingin niya rito. Ganoon din ang kapangyarihan ng mangkukulam. Hindi iyon mabuti o masama. Likas iyon. Ang kwento tungkol sa karumihan at dyablo ay opinyon lamang, at ang opinyon ay kayang baguhin. Umiiyak na sumagot si Anna na masyado akong nagpapasimple.
Nakakatakot daw ang kapangyarihan niya at maaaring mapahamak ang sinumang lumapit sa kanya. Nang makita kong wala ng saysay ipilit pa, tapat kong sinabi na kung gusto niyang mamatay, hindi ko siya pipigilan. Pero hindi nito maayos ang lahat. Mananatiling galit sa mga mangkukulam ang kanyang ama. Hindi na babalik ang lahat ng nawala sa kanya. Pero maaari siyang pumili ng ibang landas. Bumuo kami ng mundong kung saan malayang mabubuhay ang mga mangkukulam. Natahimik si Ana. Mahinang boses niyang sinabi na ayaw niyang makasakit ng kahit sino. Gusto lang niyang maging malaya, makapag-aral, makapagbasa, makakanta ng malakas. Gusto lang niyang mabuhay. Tinanong niya ako, may pag-asa ba talagang dumating ang araw na iyon? Iniabot ko ang kamay ko at sinabing, oo, pero mangyayari lang iyon kung magtutulungan tayo. Tumingin si Ana sa kamay ko at nagpa siya. Tutulungan niya ako. Pagkatapos, inutusan ko si Ana na sanayin ang kapangyarihan niya hanggang makontrol niya ito ng lubos. Kinagabihan, nalaman ko na may isang misteryosong babaeng mamamatay tao na nagpadala ng mensahe sa ibang mangkukulam tungkol sa mga ginagawa ko. Kinabukasan, matapos kong magdamag na suriin ang mga dokumento, nalaman ko na ang lungsod sa hangganan ay isang bayang minahan na halos sinakal ng korupsyon ng mga maharlika. At mas masama pa, wala itong produksyon ng agrikultura. Kaya tinanong ko si Barev kung paano nila inaayos ang supply ng pagkain. Ipinaliwanag ni Barev na ang lahat ng mineral na kanilang nakukuha ay ipinagpapalit ng pagkain sa Longsong Fortress. Parang pag-aari ng Longsong ang lungsod sa hangganan, at kaunting rasyon lang ang ibinibigay, sapat lang para manatiling nakatayo ang mga manggagawa. Bago ako namuno, sunod sa Nyeren si Baron Boris sa Longsong, ibinibigay ang lahat ng mineral kapalit ng mumunting pagkain. Nabanggit ko si Boris at sinabing hindi ko kailanman pinagkatiwalaan ang taong iyon. Alam kong nang kunin ko ang kanyang teritoryo, ginawa ko ang sarili kong kaaway niya. Kinumpirma ni Barev na si Boris at ang ibang maharlika ay may pansariling interes na konektado sa Longsong Fortress. Wala silang pakialam kung gaano karaming mineral ang nalilikha. Ang pagkain na ipinapadala sa lungsod ay halos sapat lang para hindi mamatay ang mga tao. Kaya nagpa siya ako agad, titigil na iyon. Ipinahinto ko ang lahat ng kalakalan sa kuta. Ipinaliwanag ko ang plano, ibebenta namin ang mineral sa Willow City at direkta roon bibili ng pagkain. Nag-alala si Barev na baka hindi kayang tanggapin ng Willow City ang ganoon kalaking dami ng mineral dahil hindi pa sila nakipagkalakalan sa ganoong sukat. Pero kalmado akong sumagot, ibebenta namin iyon sa kalahati ng presyo sa merkado. Sa ganoong tubo, hindi sila tatanggi. Nag-alala pa rin si Barev sa hinaharap dahil mauubos ang aming imbakan. Ipinaliwanag ko ang pangmatagalang plano. Kapag nakapag-ipon kami ng sapat na yaman, magpapalawak kami. Ang lungsod sa hangganan ay nasa pinagmumulan ng ilog na dumadaloy sa buong kaharian. Kapag nagkaroon kami ng sapat na barko, makakapaglayag kami sa buong kaharian at makipagkalakalan sa lahat. Ang Rubywood River ang magiging Silk Road ng lungsod sa hangganan. Nalito si Barev at sinabing hindi naman gumagawa ng seda ang lungsod. Tumawa ako at sinabing metapora lang iyon. Pagkatapos, may ibinunyag si Barev. Kapag itinuloy namin ang planong ito, hindi natatanggapin ng kuta ang mga mamamayan ng lungsod tuwing taglamig. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa namin ng kuta kapag taglamig. Ipinaliwanag ni Barev na tuwing taglamig, lumalabas ang mga halimaw. Sa Dragon's Spine Mountain, parang bumubukas ang pintuan ng impyerno at kinukurap ang mga hayop, na nagiging mababangis na demonyong nilalang. Umaatake sila ng maramihan at sinisira ang lahat ng madaanan. Dahil walang pader ang lungsod, taon-taon ay sumisilong ang mga tao sa loob ng Longsong Fortress sa loob ng ilang buwan. Napaisip ako, kung hindi masosolusyonan ang problema sa mga halimaw, hindi ko maitatag ang pamumuno ko at ang kalakalan doon. Ipinatawag ko ang 2 kapitan ng patrol at isang lalaking nagsabing nakalaban na niya ang mga nilalang noon. Sinubukang magsalita ng isa sa mga kapitan, pero dahil nakatayo siya sa harap ko, isang prinsipe, sobrang kinabahan siya at wala siyang maayos na masabi. Kaya ang isa pang kapitan ang nagsalita at nagpaliwanag. Sa pagtatapos ng taglagas, binabantayan nila ang Misty Forest. Kapag may palatandaan ng mga halimaw, nagsisindi sila ng signal fire at agad na tumatakas sakay ng bangka pababa ng Rubywood River papunta sa kuta. Tinanong ko kung inaatake ba sila sa ilog.
Ipinaliwanag ng kapitan na malakas ang agos at masyadong malalim ang ilog. Sa mga taon ng naitalang kasaysayan, ni isang demonyong halimaw ay hindi pa nakatawid sa ilog. Tinanong ko kung gaano katagal ang demonyong buwan. Sumagot ang kapitan, 2 hanggang 3 buwan, at nagtatapos kapag lumino ang langit at natunaw ang nyebe. Pero noong nakaraang taon, umabot ito ng 4 na buwan at maraming tao ang namatay. Hindi ko maintindihan. Kung nasa loob sila ng kuta, paano sila nagutom? Ipinaliwanag ng kapitan na nagbibigay ng pagkain ang kuta batay sa dami ng mineral na naibibigay. Sa maingat na pagtitipid, sapat iyon hanggang 3 buwan. Pero pagdating ng ika-4 na buwan, naubos ang mineral. Walang paraan para makabalik sa lungsod at magmina ulit, kaya namatay sa gutom ang mga tao sa loob mismo ng kuta. Doon ko lubos na naunawaan na hindi solusyon ang sumilong sa Longsong Fortress. Lumapit ang mga ngaso at nagpakilala. Nakapatay na raw siya ng 2 halimaw, isang mutadong baboy ramo at isang mutadong lobo. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw ay mga ligaw na hayop na nak-orep. Kung mas malakas ang hayop bago mak-orep, mas mapanganib ang magiging halimaw. Ang lobo ay naging mas mabilis, at ang baboy ramo ay nagkaroon ng balat na hindi tinatablan ng pana. Napagpasyahan ko na kahit mas malakas at mas mabilis sila, mga hayop pa rin sila. Sumang-ayon ang mga ngaso, pero binalaan niya ako tungkol sa mga hybrid na halimaw. Sila ang tunay na bangungot. Nakakapagbagong anyo, nagkakapakpak, at dahil sa matalas nilang pang-amoy, kahit saan ka magtago ay mahahanap ka nila. Pinaglalaroan pa nila ang biktima bago kainin, parang nasisiyahan sa paghihirap. Tunay na mga demonyo. Tinanong ko ang pangalan ng mga ngaso at kung bakit nakayuko siya. Ipinaliwanag ni Carter na ang lalaki ay mula sa mga Sand People at ipinatapon mula sa angkan ng Mojen. Sinabi ko sa kanya na itaas ang ulo niya at matatag na sinabi, hindi mahalaga kung sino ka. Hanggat nasa lungsod ka sa hangganan, isa ka sa aking mga tao. Sabihin mo ang pangalan mo. Itinaas niya ang ulo at sumagot, Iron Axe. Pinasalamatan ko silang lahat, pinuri ang ambag nila, at sinabi na bawat isa ay bibigyan ng 10 pilak na barya bilang gantimpala. Pagkatapos, isinama ko si Carter sa hangganan kung saan sinisindihan ng apoy tuwing demonyong buwan. Maingat kong sinuri ang lugar. Napansin ko na ang mga lalaking nagsisindi ng signal fire ay diretsyong tumatakbo pababa ng bundok papunta sa ilog. Tinanong ko si Carter kung gaano kalayo ang ilog. Mga 600 metro raw. Pagkatapos, maingat na nagtanong si Carter kung balak ko bang manatili sa lungsod sa hangganan sa panahon ng demonyong buwan. Kinumpirma ko. Namutla si Carter. Kaunti lang ang bantay ng lungsod, at ang kastilyo ay walang sapat na espasyo para sa 2,000 residente. Imposibleng ipagtanggol ang lungsod laban sa napakaraming demonyong halimaw. Pero tumingin ako sa unahan ng matatag. Hindi ako mamamatay dito, at hindi ko iiwan ang aking mga tao. At dala ang matibay na kumpiyansa ng isang henyerong muling isinilang, sinabi ko ang plano. Magtatayo kami ng pinakamalakas at hindi mababasag na pader sa kasaysayan, at tuluyan naming wawakasan ang mga halimaw. Abala si Barev sa kanyang trabaho habang iniisip kung ano ang nangyari kay Roland, dahil ang Roland na kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa Roland na kilala niya noon. Naalala niya na ang ika-4 na prinsipe ay may napakasamang reputasyon bilang pinakawalang silbi sa mga maharlika, kahihiyan ng pamilya ng hari, at isang taong hindi sineseryoso kahit ng sariling mga kapatid. Tinanggap lamang ni Barev ang trabaho noon dahil ipinangako ng hari na gagawin siyang ministro ng pananalapi kapag natapos ang utos nito. Ngunit nagbago ang lahat matapos iligtas ni Roland ang mangkukulam. Bigla siyang naging matalino sa estratehiya, puno ng kakaibang ideya, at gumagamit ng mga konseptong hindi maintindihan ni Barev, tulad ng Silk Road. Nakita rin ni Barev na itinuturing ni Roland ang simbahan bilang hadlang at iniisip na nito ang pangmatagalang pag-unlad ng lungsod. Para kay Barev, halos perpekto at nakakatakot ang pananaw ni Roland sa hinaharap. Gayunpaman, may malaking problema. Walang saysay ang lahat ng plano kung hindi sila makakaligtas sa panahon ng mga demonyo. 3 buwan na lang bago ang taglamig, at gusto ni Roland magpatayo ng pader na 600 metro, na para kay Barev ay imposibleng gawin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, naniniwala siyang maaaring magawa ito ni Roland dahil hindi ito mahuhulaan. Samantala, si Carter ay namamahala sa mga manggagawa.
Inutusan sila ni Roland na magdala ng apog at luwad, durugin, paghaluin, at tunawin gamit ang apoy ni Ana. Pagkatapos ay hahaluan ng gypsum at jijilingin hanggang maging pinong pulbos. Nang tanungin ni Carter kung para saan ito, sinabi ni Roland na ito ay isang bagong uri ng alchemy, at ang mahika niya ay agham. Pinahalo ni Roland ang pulbos sa tubig at ipinabuhos sa mga bato, at sinabi niyang kinabukasan ay magiging matibay na pader ito. Nang subukan kinabukasan, napakatigas ng materyales at halos parang bakal. Namangha si Carter at naisip na maaari nilang patibayin ang kastilyo at magtayo ng pader sa buong hangganan. Ngunit mas malaki pa ang plano ni Roland, magtayo ng libo-libong bahay para sa mahihirap at gawing mas maganda ang buhay ng mga tao. Ang pangalan ng materyales ay semento. Pagkalipas ng ilang araw, bumagal ang konstruksyon dahil walang karanasan si Carter sa pagtatayo. Kailangan nila ng bihasang mason o master builder. Inutusan ni Roland si Barev na maghanap sa ibang lungsod tulad ng Longsong Fortress at Willow City. Sa kabilang banda, ang dating guro ni Ana ay napunta sa Bitayan dahil akala niya doon pinatay si Ana. Nang mabasa niya ang paunawa tungkol sa paghahanap ng mga mason at master builder, nagpunta siya sa interview at nagpakilala bilang Carl Van Bate, isang guro na tumulong sa disenyo ng palasyo at Ashfort. Nag-alinlangan si Barev dahil ang Ashfort ay ginawa ng guild ng Mason at may nangyaring pagguho noon. Ipinaliwanag ni Carl na kasalanan ng administrador na tumanggap ng suhol at gumamit ng maling bato, ngunit ang mga Mason ang pinatay upang pagtakpan ang kasalanan. Dahil alam niya ang katotohanan, tumakas siya at nagtago ng pagkakakilanlan. Sa kabila ng pagiging kriminal ayon sa batas, pinatawad ni Roland si Carl at ginawa siyang master builder at miyembro ng administrasyon. Ipinakita ni Roland ang plano ng pader, at sinabi ni Carl na kung may sapat na tao at bato, matatapos ito sa loob ng ilang buwan. Nang makita ni Carl ang semento, labis siyang natuwa dahil bibilis ang konstruksyon. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Carl kay Roland dahil iniligtas niya si Ana, na dati niyang estudyante. Sinabi rin niya na may isa pang mangkukulam sa lungsod, isang batang babae na nagngangalang Nana. Ipinadala ni Roland si Nana ng palihim sa mansyon. Nahihiya si Nana noong una, ngunit nang makita niya si Ana, umiyak siya at tinawag itong ate. Ikinwento ni Nana na natuklasan niya ang kapangyarihan niya nang pagalingin niya ang isang ibon na may bali ang paa. Napag-alaman na ang kapangyarihan niya ay pagpapagaling. Sinubukan ang kakayahan niya sa mga sugatang hayop. Kaya niyang pagalingin ang sugat at idikit ang naputol na bahagi, ngunit hindi niya maibabalik ang nawawalang bahagi at hindi niya kayang buhayin ang patay. Nakita ni Carter ang kakayahan ni Nana at nagsimulang maintindihan kung bakit tinutulungan ni Roland ang mga mangkukulam. Inutusan ni Roland si Carter na lihim na dalhin si Nana araw-araw upang magsanay, dahil maharlika ang pamilya nito at maaaring magdulot ng problema kapag nalaman ng iba na mangkukulam siya. Sa huli, sinabi ni Roland na bukod sa mga demonyo, may iba pa silang kaaway, at malapit lamang ang mga ito sa kanila. Sa isang malayong lugar, isang kabalyero ang dumating upang ihatid ang pinakabagong balita kay Garcia, ang aking kapatid. Iniulat niya na matagumpay na nakabalik ang plata ng Valengre mula sa isang pagsalakay sa dagat. Nasabat nila ang isang hanay ng mga barkong pangkalakal at napakalaki ng kanilang nasamsam, sapat upang armasan ang isang buong unit ng sundalo. Labis itong ikinatuwa ni Garcia at agad niyang tinanong kung sino ang kapitan na namuno sa matagumpay na pagsalakay. Sinabi ng kabalyero na ang pangalan ng lalaki ay Drake. Dahil sa husay nito, agad na ginamit ni Garcia ang kanyang kapangyarihan upang gawing kabalyero si Drake at ibinigay sa kanya ang pamumuno ng buong plata ng Valengre, pati na rin ang lahat ng nasamsam sa pagsalakay. Tinanggap ng kabalyero ang utos at sinabing tiyak na magpapasalamat si Drake at ang kanyang mga tauhan sa kabutihang loob ni Garcia. Ngunit pagkatapos ng magandang balita ay dumating ang masamang balita. Nabigo ang tangkang pagpatay kay Roland. Ayon sa ulat, nahalo ang mga lasong tableta sa alak at nainom iyon ni Roland, ngunit nakatulog lamang siya ng ilang segundo at nagising na parang walang nangyari. Hindi natuwa si Garcia sa balitang ito. Para sa kanya, ang kabiguan ay kabiguan at ayaw niyang makarinig ng anumang dahilan. Gayunpaman, binigyan niya ng isa pang pagkakataon ang mamamatay tao at iniutos na dalhin sa kanya ang ilang gamit ng kapatid nito bilang panigurado. Pagkatapos nito,
Pinaalis niya ang kabalyero ngunit bago iyon ay iniutos niyang bitayin si Master Alchemist Enbus dahil siya ang gumawa ng lasong tableta. Ang hindi alam ni Garcia, gumana ng perpekto ang lason at patay na ang tunay na Roland. Ako ang pumalit sa kanyang katawan. Kinabukasan, dumating sa lungsod hangganan ang sugo mula sa kuta ng Longsong upang kunin ang mga mineral. Napansin niya sa pantalan ng isang barko mula sa Willow City na nagbababa ng napakaraming pagkain, bagay na hindi niya inaasahan. Samantala, ipinaalam sa akin ni Bariv ang kalagayan ng lungsod. Sinabi niyang maayos ang pagtatayo ng pader ng lungsod at tiniyak ni Master Mason Vanbat na matatapos ito sa takdang oras. Ipinaalam din niya na dumating na ang pagkaing binili mula sa Willow City at higit pa iyon sa sapat upang pakainin ang buong lungsod sa buong taglamig. Ngunit nag-aalala siya dahil kahit maayos ang takbo ng lahat, napakalaki pa rin ang kakulangan sa budget ng lungsod. Naniniwala siyang sa kalaunan ay malulugi ang lungsod dahil ako ang sumasagot sa lahat ng malalaking gastusin at baka tumagal lamang kami hanggang sa susunod na tagsibol. Ngunit sinabi kong ayos lang na gamitin ang sarili kong pera dahil kapag natapos ang pader at napatatag ang aking pamumuno, masisiguro ang produksyon ng mineral. Gayunpaman, sinabi ni Bariv na ang tunay niyang alalahanin ay hindi papayag si Duke Ryan kung ihihinto namin ang supply ng mineral sa Longsong Fortress. Hindi nagtagal, dumating ang mensahero na nagsabing narito na ang sugo mula sa Longsong Fortress. Inutusan ko si Bariv na ipaghanda ang sugo ng marangyang handaan gamit ang bagong dating na pagkain bilang isang tahimik na paraan upang ipakita na hindi na pagkain ang tanging puhunan ng Longsong laban sa lungsod hangganan. Sa hapagkainan, halatang nagtataka ang sugo kung saan ko nakuha ang napakaraming dekalidad na pagkain dahil dati ang kuta ang nagsusuplay ng pagkain sa lungsod. Nagtaka rin siya sa gamit kong kubyertos at tinanong kung ano iyon. Sinabi kong chopsticks ang tawag doon at balak kong ipagamit iyon sa buong lungsod dahil mas mura ito kaysa pilak na kubyertos at mas malinis gamitin. Bahagya ko rin siyang tinukso sa pamamagitan ng pagsasabing kahit puno ang mesa ng pagkain, wala raw masarap na pagkain sa lungsod at tiisin na lamang niya ang nasa mesa. Nalito ang sugo ngunit nagpasalamat pa rin. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko ang totoo, ang lahat ng pagkaing iyon ay dumating lamang noong araw na iyon mula sa Willow City. Nang mapagtanto niyang sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay nakikipagkalakalan ang lungsod hangganan sa Willow City, natigilan siya. Pagkatapos nito, pinag-usapan na namin ang tunay na pakay. Sinabi niyang lumampas na ang takdang oras ng paghahatid ng mineral at nakapaghanda na ang Longsong Fortress ng pagkaing ipapadala sa amin. Ipinaliwanag ko na dahil sa pagbuho ng lupa sa minahan ay tumigil ang produksyon at kamakailan lamang ito muling nagsimula, kaya 2 buwan na produksyon lamang ang mayroon ako. Tinanong niya kung bakit hindi ko muna iyon ipadala, ngunit sinabi kong ang 2 buwang mineral ay hindi sapat upang matiyak ang pagkain ng aking mga mamamayan. 2 taon na ang nakalipas, maraming namatay sa gutom at hindi ko nahahayaang maulit iyon. Pagkatapos ay matigas kong sinabi na dapat nang itigil ang sistemang palitan ng mineral at pagkain sa kuta. Sinabi kong naibenta ko na ang lahat ng mineral sa Willow City at nakabili na ako ng sapat na pagkain para sa taglamig. Napaisip ang sugo at sinabi niyang mas malakas at mas may kakayahan ang Longsong Fortress sa pagproseso ng mineral at sa pangmatagalan ay sila ang pinakamahusay na kasosyo sa kalakalan. Nagmungkahi siya na ibenta ang mineral sa kuta ng 30% mas mababa sa presyo ng merkado upang makinabang ang lahat. Pinuri ko ang kanyang galing sa pakikipagkalakalan ngunit tinanong ko kung papayag ang 6 na pamilya ng kuta. Sinabi niyang susubukan niya at babalik siya sa kuta upang gumawa ng bagong kontrata. Bago siya umalis, nagbabala siya na 2 buwan na lamang bago ang panahon ng mga demonyo at mapanganib ang biyahe papunta sa kuta. Ngunit sinabi kong hindi ko ipapadala ang aking mga tao sa kuta dahil magtatayo ako ng pader upang ipagtanggol ang lungsod at haharapin namin ang mga demonyong halimaw. Pagdating ng sugo sa Longsong Fortress, iniulat niya kay Duke Ryan ang lahat. Pinagtawanan lamang ito ng mga maharlika at sinabing ang maliit na pader na iyon ang papatay sa lahat ng tao sa lungsod. Si Ambassador Petrov lamang ang nagsabing makatwiran ang plano ni Roland at maaari pa silang kumita kung bibili sila ng mineral ng mas mura. Ngunit tumanggi si Duke Ryan at sinabi niyang hindi siya makikipagkalakalan sa taong hindi niya kayang kontrolin. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng mamamayan sa gitna ng lungsod.
Ipinaliwanag ko na tumanggi ang Longsong Fortress na magpadala ng pagkain at iniwan na naman kami tulad ng dati. Sinabi ko rin na ayon sa mga astrologo, mas hahaba ang panahon ng mga demonyo at kung walang magbabago ay mauulit ang trahedya noong nakaraan kung saan maraming namatay sa gutom. Pagkatapos ay sinabi kong nakabili na ako ng sapat na pagkain para sa buong taglamig at ipinangako ko na hindi na mauulit ang trahedya. Nagsigawan ang mga tao at sumigaw ng aking pangalan. Ngunit binalaan ko sila na nagalit ang Longsong Fortress at nagbanta na hindi napapayag ang tumira roon ang mga tao sa taglamig. Sinabi ko na huwag silang mag-alala dahil nagtatayo ako ng matibay na pader at haharapin namin ang mga demonyong halimaw. Inanyayahan ko ang lahat ng malalakas ang loob na sumali sa milisya kapalit ng 25 pilak na barya bawat buwan at kabayaran sa pamilya kung sila ay mamatay sa labanan. Tinanong ko kung mas pipiliin ba nilang magtago sa maruruming barong-barong ng kuta o ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sumigaw ang lahat at handang lumaban. Pagkaraan nito, kinausap ko sina Carter, Ana, at Nana at tinanong ko kung dumating na ang in-order kong kargamento. Sinabi ni Carter na dumating na ngunit nagtataka siya kung bakit kailangan ko ng napakaraming pulbos na yelo at nyebe. Sinabi ko lamang na iyon ang susunod kong eksperimento. Nang gabing iyon, sa aking silid, nakita ko ang isang baso ng alak na nakahanda para sa akin. Kinuha ko ito at habang iinumin ko na sana, may narinig akong maliit na bato na tumama sa bintana. Nang tingnan ko kung ano iyon, bigla akong nagulat nang may isang babae na humawak sa akin mula sa likod at itinapat ang isang kutsilyo sa aking leeg. Haharap sa tiyak na kamatayan, tuluyan akong nanigas. Nilamon ako ng takot, pero hindi ako pinatay ng babae. Sinabi niyang hindi kami magkaaway. Doon ko napansin ang simbolo ng Sacred Mountain at ang magic eye sa suot niya. Pinuri niya ako dahil mahilig akong magbasa. Pagkatapos, tinanggal niya ang hood at nagpakilalang si Nightingale. Napanganga ako sa ganda niya at agad kong naisip na isa siyang mangkukulam. Pilit kong tinago ang kaba at tinanong kung bakit siya narito dahil mukhang hindi niya balak akong patayin. Pinasalamatan ako ni Nightingale sa pagligtas kina Ana at Nana at sa pag-aalaga ko sa kanila. Nabigla ako roon. Ipinaliwanag niyang may narinig siyang nahuling mangkukulam kaya pumunta siya para iligtas ito, pero nagulat siyang hindi ko pinatay si Ana. Isang linggo niyang binantayan si Nana at nalaman niyang isa rin itong mangkukulam. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit hindi ko tinitingnan ang mga mangkukulam bilang halimaw, nagpasalamat siya sa ngalan ng Witch Cooperation Association. Lumapit siya sa kama ko at sinabing nakakapagod makipag-usap ng nakatayo, kaya pinaupo niya ako sa tabi niya. Napansin ni Nightingale na kabado pa rin ako, na normal lang dahil kanina lang ay may kutsilyo siya sa leeg ko. Kahit takot na takot ako, umupo ako dahil alam kong kung gusto niya akong patayin, patay na ako. Huminga ako ng malalim at tinanong ulit kung ano ang pakay niya. Marahang hinaplos ni Nightingale ang mukha ko at sinabing sa mata ng karamihan ay takot ang nakikita niya kapag mangkukulam ang kaharap, pero sa akin ay puro kuryosidad. Dahil sa invisibility magic niya, sinundan niya raw ako buong linggo at nakita niya ang lahat, kahit ang mga kakaiba kong ginagawa bago matulog. Tinanong ko kung bakit ngayon lang siya nagpakita. Ipinaliwanag niyang kanina ay pumasok ang head chambermaid ko para magdala ng alak at nilagyan iyon ng lason. Parang binagsakan ako ng bato. Nilason ako ng sarili kong lingkod. Ngumiti si Nightingale at sinabing mukhang hindi pala ligtas ang lugar ko gaya ng iniisip ko. Napagtanto kong iniligtas niya ang buhay ko kaya nagpasalamat ako, pero sinabi niyang ginawa niya iyon dahil iniligtas ko si Ana, kaya patas na kami. Pagkatapos, sinabi niyang kailangan niyang isama sina Ana at Nana. Nabigla ako at tinanong kung saan. Dadalhin daw niya ang mga ito sa Witches Association dahil doon sila nararapat. Ipinaliwanag niyang doon lang makakapamuhay ang mga mangkukulam ng payapa, walang pang-uusig o diskriminasyon. Sinabi ko na sa border town ay hindi rin sila uusigin at may maayos akong kontrata at sahod para sa kanila. Sumang-ayon si Nightingale pero may isang bagay daw na hindi ko kayang gawin, ang dalhin sila sa Sacred Mountain. Doon lang daw makakahanap ng tunay na kapayapaan ang mga mangkukulam. Nabanggit ko na may bakas ng mga mangkukulam sa hilagang bundok at tinanong kung papunta ba siya sa Sacred Mountain sa Impassable Mountain Range, pero tumanggi siyang sumagot. Sinabi ko ring hindi ko sila basta papayag ang umalis dahil 2 buwan na lang ay magsisimula na ang Demon Months. Mababaon sa nyebe ang bundok at mapupuno ng demonic beasts,
kaya hindi ko hahayaang pumunta roon sina Ana at Nana. Iminungkahi kong manatili muna sila sa lungsod hanggang matapos ang taglamig bago hanapin ang Sacred Mountain. Napagtanto ni Nightingale na parang inaanyayahan ko ang buong association na pumunta sa lungsod. Hindi raw masama ang ideya, pero maraming tao ang natatakot sa mga mangkukulam at kapag nalaman ng simbahan, tiyak na aatakihin kami. Tinanong niya kung bakit ko isusugal ang ganoon kalaking panganib kung mas madali namang pabayaan na lang silang umalis. Hindi ako nag-atubiling sumagot na mahalaga sila sa akin. Naiintindihan niya, pero tinanong niya kung handa ba akong isugal ang buhay ni Ana. Nalito ako. Ipinaliwanag niyang kapag ang isang mangkukulam ay umabot sa edad na 18, haharap ito sa unang malaking pagsubok. Kadalasan nagigising ang kapangyarihan nila sa panahon ng demon months. Ang mga hindi nagising ang kapangyarihan bago mag-18 ay malamang hindi na magiging tunay na mangkukulam. Pero ang mga nagising na ang kapangyarihan ay tuwing anibersaryo ng kanilang paggising ay dadaan sa demonic possession. Sobrang paghihirap ang mararanasan nila, lalabas ang dugo sa balat, lalabas ang mga mata, at kung makakayanan nila ang sakit, gagaling sila matapos ang ilang araw. Pero kung hindi, mamamatay sila sa matinding paghihirap hanggang sa maging itim na usok ang dugo at laman nila, at ang matitira na lang ay sunog na balat. Maraming mangkukulam ang namamatay sa edad na 18 kaya iniisip ng mga tao na sila ay parang demonyo. Dahil malapit nang mag-18 si Ana, mas malaki raw ang tsansa niyang mabuhay kung nasa association siya. Kahit alam niyang mahalaga sina Ana at Nana sa mga plano ko, umaasa pa rin siyang bibigyan ko sila ng pagkakataong mabuhay. Dahil nag-aalala ako sa kanila, pumayag akong isama sila ni Nightingale. Nagpasalamat siya at biglang naglaho. Alam kong malapit lang siya kaya pumunta ako sa kwarto ni Ana at ipinakilala si Nightingale at ipinaliwanag ang lahat. Pero nagulat kaming pareho nang sabihin ni Ana na hindi siya sasama. Sinubukan ni Nightingale ipaliwanag ang tungkol sa demonic possession, pero matatag na sinabi ni Ana na kakayanin niya at gusto lang niyang manatili sa tabi ko. Nawalan ako ng masabi. Dahil wala na siyang magagawa, nagpa siya si Nightingale na manatili muna sa lungsod at tutulungan si Ana kapag dumating ang araw ng pagsubok. Lumapit siya sa akin at sinabing mukhang aalagaan ko muna siya. Tumingin ako kay Ana at hindi ko maitago ang saya ko na pinili niyang manatili. Kinabukasan, sinabi ni Carter na namatay sa gabi si Tyree, ang head chambermaid ko. Natagpuan siya sa balkonahe na walang palatandaan ng pakikipaglaban. Mukhang aksidente. Pero alam ko na si Nightingale ang may gawa. Ipinakita lang nito kung gaano siya kapanganib at kapropesyonal. Maya-maya, dumating siya sa kwarto ko at kumakain ng almusal ko na parang walang nangyari. Sinabi niyang dahil mananatili siya rito, tutulungan niya akong bawasan ang mga problema ko. Binigyan niya ako ng papel tungkol sa mga taong gustong pumatay sa akin at sinabi niyang hindi niya pinatay si Tyree, may lason ito sa loob ng ngipin at nagpakamatay nang makita siya ni Nightingale, at ginawa lang niyang mukhang aksidente ang lahat. Nang basahin ko ang sulat, nalaman kong pinilit si Tyree ng isa sa mga kapatid ko dahil bihag ang kapatid niya. Pagkatapos, pumunta ako sa meeting kahit hindi pa kumakain. Sinabi ni Barev na kumita sila ng 200 gold coins sa pagbenta ng mineral kahit kalahati ang presyo. Matapos ang gastos, may natirang 90 coins na sapat para sa taglamig. Sinabi naman ni Carter na maayos ang recruitment ng militia pero problema ang training dahil magsasaka at manggagawa lang ang karamihan. Iminungkahi niyang humingi ng tulong kay Baron Boris. Pumayag ako kahit alam kong hindi ito tutulong. Nag-alala si Barev dahil kulang sa armas ang mga tao. Sinabi ko na may plano ako at ipinakita ko ang blueprint ng bagong uri ng sandata na magbabago sa mundo. Kalaunan, tinuruan ko si Ana na ituon ang apoy sa dulo ng daliri niya na parang blowtorch, pero mabilis siyang napagod at bumagsak sa akin. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ko at sinabi kong malalaman din niya dahil magbubukas ito ng bagong panahon. Nang gabing iyon, ipinakita ni Nightingale na kinuha niya ang drafts ng proyekto ko para magamit ng association dahil may Fire Witch din sila. Sinabi kong ayos lang at gagawa na lang ako ulit. Pagkatapos, inamin niyang naiinggit siya kay Ana dahil nakikita niyang pinagkakatiwalaan ko ito at matagal na raw mula nang may pagkatiwalaan siya. Kinabukasan, pumunta kami ni Carter sa estate ni Baron Boris. Sinalubong niya kami ng plastik na papuri. Hiningi ko ang tulong niya, mga instructor, armas, at sundalo para sa militia.
pero nagdahilan siya na pagod ang mga tao niya at nagbigay lang ng isang gold coin. Halos magalit si Carter pero nagpasalamat ako at umalis ng walang gulo. Sa pagbalik, humingi ng tawad si Carter pero sinabi kong inaasahan ko na iyon at hindi kami dapat umasa sa mga maharlika. May sarili akong plano para sanayin ang militia, at kahit improvised lang sila, ipapakita ko kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na militia. Maagang maaga, tinipon ko ang mga voluntaryong milisya sa harap ng pader, puno ng sigla dahil sa pangakong 10 pilak na barya kada buwan, may kasama pang pagkain. Alam kong sapat na iyon para sumipot sila. Si Vonner ay halos gutom na, kaya agad siyang inasar ng mga kasama, sinabing sa itsura niya, baka mamatay siya bago pa makakuha ng kahit isang barya. Tinukso pa nila kung ano mangyayari sa dalagang tagahanga niya kung siya'y pumanaw. Pero hindi pumayag si Vonner. Sagot niya, hindi siya mamamatay rito, at balak pa niyang mag-propose sa dalaga sa susunod na taon. Nilinaw niyang pera lang ang dahilan ng pagsali, dahil paano nga ba siya makakapagpakasal kung wala iyon? Dumating si Carter at inihayag ang pagdating ko, inutusan ang lahat na pumila at tumayo ng tuwid. Lumapit ako habang ramdam ang tingin nila. Para kay Vonner, iyon ang unang beses niyang makakita ng maharlika ng malapitan, lalo na sa liblib na bayang ito. Nagpasalamat ako sa kanilang pagdating at sa tapang na sumabak sa mapanganib na tungkulin para ipagtanggol ang kanilang lupain. Mula noon, opisyal na silang miyembro ng milisya. Binalaan ko silang sasailalim sila sa mabagsik na pagsasanay sa loob ng 1.5 buwan, ngunit sulit ito. Ang makakapasa ay bibigyan ng dagdag na itlog sa tanghalian, isang marangyang pagkain para sa kanila. Agad nagdiwang ang lahat. Pagkatapos, ipinakilala ko ang pinakamahusay na mangangaso ng bayan, si Iron Hatchet. Napansin kong hindi natuwa si Carter, pero hinayaan ko na. Ipinangako ko rin na ang sino mang magpakitang gilas sa pagsasanay at labanan ay bibigyan ng ranggo, anuman ang pinagmulan. Sinimulan agad ni Iron Hatchet ang unang pagsasanay, tumayo nang hindi gumagalaw sa loob ng 30 minuto. Mukhang madali, pero hindi pala. Ang makakatagal ay may dagdag na itlog. Nagsimula ang lahat, at nakita kong pinilit ni Vonner ang sarili niya kahit siya ang pinakamahina. Pagkaraan ng 30 minuto, nagtagumpay siya. Halos bumagsak ang lahat sa pagod, pero puno ng sigla. Iniulat ni Iron Hatchet kay Carter ang resulta. Halata ang tensyon sa pagitan nila. Tinawag ko si Carter para sa hatol. Samantala, kabado si Vonner dahil walang kasiguruhan kung tutuparin ko ang pangako. Ngunit bumalik si Carter na may balita, pumasa ang lahat at makakakuha ng itlog. Nagsaya ang grupo, ang ilan ay 1 taon nang hindi nakakakain nito. Agad inihayag ang ikalawang yugto. Kung mananatiling hindi gagalaw ang lahat sa loob ng 30 minuto, 2 itlog ang gantimpala. Ngunit kung may kahit isang pamilya, walang makakatanggap. Medyo nanghina ang grupo, pero si Vonner ay nagmatigas at nangakong kakayanin niya. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, napansin kong balisa si Carter. Sinabi niyang hindi niya kinukwestiyon ang utos ko, pero ang grupo raw ay magulo at malamang unang tatakas sa labanan. Hindi rin niya makita ang silbi ng pagtayo lang laban sa halimaw. Tinanong pa niya kung gagawin ko bang kapitan si Iron Hatchet, gayong wala itong kinabibilangang kaharian. Tinanong ko siya, sa paraan niya, kaya ba niyang gawing mandirigma ang mga ito laban sa halimaw sa loob ng 2 buwan? Agad siyang tumanggi, kailangan daw ng 5 taon. Nilinaw kong hindi ko sila ginagawang kabalyero. Sa lalong madaling panahon, mauunawaan niya ang layunin ko. Hindi niya alam, sinasanay ko silang maging makapangyarihang mga Mama Meryl sa mundong medieval. Idinagdag ko ring bahagi ng bayang ito sina Iron Hatchet at ang mga mangkukulam. Pagkatapos, iniabot ko kay Carter ang dokumentong naglalaman ng mga susunod na pagsasanay at iniutos na sundin iyon ng lahat. Napansin ni Carter na isa sa mga utos ay kailangang matutong magbasa at magsulat ang lahat. Nagtaka siya kung paano ito makakatulong sa labanan. Direkta kong sinabi, ang malakas na hukbo ay matalino at edukado. Ibinatay ko ito sa kasaysayan ng sangkatauhan, lalo na sa mga digmaan sa mundong pinagmulan ko. Kalaunan, pinanood ko silang kainin ng pinakahihintay na pagkain, may itlog pa. Punong-puno ng sigla, sinabing sulit mamatay para sa ganitong pagkain. Habang tahimik na kumakain si Iron Hatchet, dumating si Carter at inanunsyo ang susunod na pagsasanay, 3 ikot sa buong bayan.
Kailangang matapos ng lahat, kahit buhatin ng hindi makaya. Kapalit nito, may dagdag na itlog sa hapunan. Bago umalis, binalaan ni Carter si Iron Hatchet na maging alerto. Pagsapit ng dapit hapon, nakita kong tumatakbo ang lahat. Si Vonner, bilang pinakamahina, ay bumagsak sa pagod. Halos may suka niya ang kinain, pero pinigilan niya at nagpatuloy. Natapos din ng lahat ang pagsasanay, ngunit may tatlong nawala. Maya-maya, dumating si Vonner, buhat ng kanyang mga kasama na tumangging iwan siya. Nagdiwang ang grupo. Kinagabihan, nagtipon sila sa paligid ng apoy. Lumapit si Carter at inanunsyo ang panibagong pagsasanay. Nagulat si Iron Hatchet, hindi niya inaasahan ang night drill. Ipinaliwanag ni Carter na ito'y isang emergency briefing. Pagbalik ko sa silid, nadatnan ko ang bago kong kasama, si Nightingale. Walang pakialam niyang sinabi na kinain niya ang bacon ko para hindi ito lumamig. Hindi ko pinansin at tinanong kung nakalimutan na ba niya ang paggalang sa isang prinsipe. Nagbiro siya at yumuko ng labis, sabay sabing para sa kanya rin ang pagkain. Ngumiti lang ako at ipinagpatuloy ang pagguhit ng mga plano. Lumapit siya at napansing ako ang gumagastos sa lahat. Sinabi kong sulit iyon basta maprotektahan ang bayan. Tinanong niya kung bakit ko tinuturuan ang lahat na magbasa. Sagot ko, para maunawaan nila kung ano ang ipinaglalaban nila, dahil iyon ang pinakamahalaga. Ayon kay Nightingale, lumalaban lang ang lahat para sa pagkain. Sumang-ayon ako sa ngayon, pero sinabi kong ipapakita ko sa kanila ang tunay na dahilan ng pakikipaglaban. Tinanong ko rin kung bakit tumutulong ang mga mangkukulam. Sagot niya, isa lang silang grupo ng mga nawawala na nagkakaisa para mabuhay, at ang mismong pag-iral ay sapat ng mahirap. Kinabukasan, natapos ko ang mga plano matapos magpuyat. Napansin ko ang isang balot sa mesa. Pinunasan ko ito at kumislap, isang bagay na magbabago sa kapalaran ng mundong iyon. Kalaunan, dinala ko sina Carter at Iron Hatchet sa gubat at ipinakita ang isang sandatang magpapabago ng lahat, isang musket. Ipinaliwanag kung kaya nitong pumatay mula sa malayo. Inihambing ito ni Carter sa pana. Pero sinabi kong mas mabagal ay reload ngunit mas malayo ang abot at mas malakas ang tama. Ipinakita ko ang pulbos na nyebe na binago ko bilang pulbura. Tinuruan ko silang mag-load ng tama at binalaan sa malakas na recoil. Pagputok nila, napanganga sila ng batasin nito ang bakal na baluti na parang papel. Doon nila naunawaan ang halaga ng pagsasanay. Tinanong ni Carter kung ilan ang musket ko. Sinabi kong 2 lang at 2 pa ang magagawa ko bago dumating ang buwan ng demonyo. Nadismaya siya. Ipinaliwanag kong kahit gaano kalakas ang sandata, kasangkapan lang ito. Ang tunay na lakas ay tiwala at katapatan. Tanging tunay na mandirigma ang karapat-dapat humawak ng tunay na sandata. Inutusan ko silang gamitin ito para protektahan ang bayan. Yumuko sina Carter at Iron Hatchet at nangakong tutuperin iyon. Samantala, si Boris ay sip-sip na ibinunyag kay Ryan Usman ang lahat, ang pagbuo ng milisya at ang mahinang pader. Ngunit tila walang pakialam si Ryan at sinabing napakaliit ng tsansang maging mahalaga ang sitwasyon. Ilang araw ang lumipas, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasanay ng milisya, at napagtanto ni Greyhound na ang ordinaryong tao ay unti-unting nagiging tunay na mandirigma. Pinuri niya si Iron Axe bilang lubhang bihasang tao. Ngunit hindi lang si Iron Axe ang napansin niya, nakita rin niya si Brian at iginiit na sa husay nito sa espada, dapat itong sumapi sa milisya. Naniniwala si Greyhound na sa ganitong talento, mapapansin agad siya ni Prinsipe Roland at magiging kabalyero. Inaanyayahan ni Brian si Greyhound na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito. Mababang tingin si Greyhound sa sarili at mas piniling manatiling bantay ng lungsod. Kalaunan, nagtungo sila sa isang kubo sa gitna ng gubat at doon ay nakatagpo ng grupo ng mga mandirigma, kabilang ang lalaking magulo ang buhok na hindi pamilyar kay Brian. Diretsahan ng lalaking magulo ang buhok, may alok siyang trabaho sa kanila at pangakong kung sasama sila, magiging kabalyero sila. Naging interesado si Brian at pati si Greyhound. Ipinahayag nito na ang kanyang tiyuhin ay pinagkakatiwalaan ng Duke, at dahil sa paglapastangan ni Prinsipe Roland sa Duke, narito sila para sa isang misyon, pasukin ang kastilyo ng prinsipe. Agad na nagtanong si Greyhound kung pagpaslang ba sa prinsipe ang plano, ngunit itinanggi ito ng lalaki. Kung papatayin ang prinsipe, madadami ang duke. Mas simple ang plano, sirain ang pinapahalagahan ng prinsipe, ang supply ng pagkain.
Kapag nasunog ang mga nakaimbak na pagkain, magiging kabalyero sila at igagawad ng duke ang lupa sa silangan ng kuta. Nagulantang si Brian sa plano, ngunit mariing tumutol si Greyhound. Kung susunugin ang pagkain, mamamatay ang lahat sa hangganang lungsod sa panahon ng Demon Months na maaaring tumagal ng 4 na buwan. Ayaw niyang makisangkot dito. Dahil alam na nila ang plano, naging malinaw ang pagpipilian para kay Brian at Greyhound, sumama o mamatay agad doon. Si Brian, mabilis mag-isip, nagtanong kung paano nila papasukin ang kastilyo gayong nakalak ang supply ng pagkain sa loob. Ngumiti ang lalaking magulo ang buhok at binanggit na minsan nang sinabi ni Brian ang tungkol sa lihim na lagusan patungo sa balon sa loob ng kuta ng prinsipe, at gagamitin nila ito para tahimik na makapasok. Tinanong pa nito si Brian nang may mapanuksong ngiti kung handa na ba siyang tanggapin ang alok na maging kabalyero sa ilalim ng duke. Napatigil si Brian, halos matukso sa pangarap niyang matagal na hinahangad. Ngunit biglang sumigaw si Greyhound, tinuligsa ang lahat sa silid bilang mga baliw, iginiit na ang tunay na kabalyero ay hindi yumuyuko sa paniniil, kundi ipinagtatanggol ang mahihina kahit ibuwis ang buhay. Natauhan si Brian at napangiti sa katapatan ng kaibigan. Subalit hindi natuwa ang lalaking magulo ang buhok at sinaksak si Greyhound, na nagliyab sa galit ni Brian. Pinipigil ni Brian ang sarili, alam niyang mamamatay siya kung kikilos agad. Kaya nagkunwari siyang sumunod at ginabayan sila sa lihim na lagusan patungo sa kuta ng prinsipe. Ngunit hindi niya balak ipagkanulo si Prinsipe Roland, ang tanging nais niya ay ipaghiganti ang kaibigan. Sa pagbaba nila sa hagdan, sinamantala ni Brian ang pagkakataon, hinatak ang isa sa mga mandirigma at sabay silang bumagsak sa hagdanan. Sa silid-imbakan, hinarap niya ang mga kalaban ng puno ng galit at isa-isa silang pinabagsak. Tanging ang pumatay kay Greyhound ang natira. Ngunit bago pa niya matapos ito, may sumaksak kay Brian gamit ang rapier. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Lord Viper, kilalang kabalyero ng Longong Fortress, at sinabi niyang dito magwawakas si Brian, papasanin ang sisi ng pagtataksil at pagsunog ng supply. Sa kabila ng sugat, pilit lumaban si Brian ngunit malinaw ang lamang ni Viper sa karanasan. Ginamit nito ang sariling kapa ni Brian bilang panlilihis at ibinagsak siya sa bingit ng kamatayan. Nang akmang tatapusin na siya ni Viper, hiniling ng lalaking magulo ang buhok na siya na ang pumatay kay Brian, upang mas lalo itong magdusa bago mamatay. Sa kanyang huling sandali, humingi ng paumanhin si Brian kay Greyhound dahil nabigo siyang maipaghiganti ito. Sa kanya nasalayan si Nightingale na nagmamasid mula sa malayo bago mabilis na naglaho. Biglang lumitaw si Nightingale at sinabing masyadong maingay sila sa bahay ng iba at hindi maganda ang kanilang ginagawa. Tinangka ni Viper na gamitin ang parehong panlilinlang laban kay Nightingale, ngunit mas mabilis ito, pinutol niya ang braso ng lalaki sa isang iglap bago pa nito maunawaan ang nangyari. May nakakapangilabot na tingin si Nightingale habang malamig na nagsalita, kasuklam-suklam na mga daga. Lumayo kayo sa aking bagong huli, na tinutukoy si Roland. Kinabukasan, nagising si Brian at hinarap ako. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari, ngunit pinutol ko siya at sinabing alam ko na ang buong pangyayari. Pinuri ko siya at ipinahayag na siya ang naging bayani ng hangganang lungsod. Kasama ng lahat, ako ay yumuko bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa libo-libong buhay. Naluha si Brian at sinabing si Greyhound ang tunay na bayani. Pinakalma ko siya at ipinang akong mabibigyan ng marangal na libing si Greyhound at hindi maghahirap ang kanyang pamilya sa pagkain. Tinanong ni Brian ang nangyari sa mga kriminal. Sinabi ko na dalawa ang nahuli ng buhay, si Viper at si Brave Butcher, at makakamtan nila ang nararapat na parusa. Nag-aalala si Barrev dahil alam niyang may malalakas na koneksyon ang mga ito. Ngumiti ako at sinabi kay Brian na pagkatapos ng Demon Months, gagawin ko siyang kabalyero. Pag-alis nila, sinabi ni Barrev na sigurado siyang si Duke Ryan ang nasa likod ng lahat. Kinumpirma ito ni Carter, dahil si Night Viper ay isa sa personal na kabalyero ni Ryan. Idinagdag pa ni Barrev na ang lalaking magulo ang buhok ay kamag-anak ni Baron Boris. Humingi ako ng gabay kay Barrev, at malinaw niyang sinabi, sa ilalim ng batas, ang mga lalaking ito ay dapat bitayin. Ngunit dahil malalim ang ugnayan nila sa Maharlika, mas piniling maghintay kung paano tutugan sina Duke Ryan at Baron Boris. Hindi nagtagal, dumating si Baron Boris, halatang balisa at takot,
alam niyang napasubo siya sa maling oras. Pumasok ako at tiningnan siya ng may matinding paghamak, saka tinanong kung ano ang pakay niya. Sinubukan niyang bilhin ang kalayaan ng kanyang pamangkin na si Hills at ni Night Viper gamit ang kaong naglalaman ng 50 gintong barya, at iginiit na siya na ang haharap sa parusa ng kanyang pamangkin. Pagod na akong makita ang mukha ni Boris at tahasang tinanong kung seryoso ba siyang hinihiling na palayain ang mga kriminal, mga taong nagtangkang sunugin ang supply ng pagkain ng lungsod at pumatay sa akin. Sinubukan niyang magsinungaling at sinabing wala siyang alam sa nangyari. Tinanong ko kung may kinalaman si Duke Ryan, ngunit mariin niyang itinanggi ito. Nagkunwari akong naniwala at sinabing ituturing ko itong gawa lamang ng mga kriminal, hindi ng Duke. Natuwa si Boris, ngunit agad din itong napawi nang linawin kung bitay pa rin ang parusa sa kanila. Napilitan si Barev na tanggapin ang bigat ng magiging epekto nito. Sinubukan pa ni Boris na humingi ng awa sa pangalan ng Diyos, ngunit agad kong sinagot na dadalhin ko sila sa Diyos upang doon sila patawarin. Iginiit ko rin na bilang kinatawan ng lungsod, obligado siyang dumalo at saksihan ang pagpapatupad ng batas. Kinabukasan, tinipon ko ang buong lungsod at ipinaliwanag ang buong pangyayari at kung bakit kailangang bitayin ang mga kriminal, ang tangkang pagpatay sa prinsipe at pagsunog ng supply ng pagkain bago ang taglamig. Ipinahayag ko rin na sina Brian at Greyhound ang mga bayani na nagligtas sa lungsod, bagaman si Greyhound ay nasawi. Sumabog sa galit ang mga tao, at isinagawa ang pagbitay sa mga kriminal. Kinagabihan, kinausap ko si Nightingale at nagpasalamat, sinabing may utang na loob ako sa kanya. Iwinaksi niya ito at sinabing ang pagtulong sa akin ay pagtulong rin sa sarili niya. Inamin kong hindi ko inasahan ang kanyang kakayahan at sinabi kong ilang beses na nagtanong si Carter tungkol sa misteryosong espesyalistang inupahan ko. Nagalit si Nightingale sa pag-aalala na baka naibunyag ko siya. Ngunit nilinaw ko na ang misteryosong espesyalista ay hindi pa maaaring magpakita, hindi pa ngayon. Sinabi ni Nightingale na hindi siya kasing lakas ni Carter at ginamit lamang niya ang simpleng teknik ng self-defense ng mga mangkukulam para pabagsakin si Viper. Alam kong uulit at uulit ang ganitong mga insidente, kaya inalok ko siya na maging personal na tagapangalaga ko, 2 gintong barya kada buwan, may day off at bayad na bakasyon. Nakunat noo si Nightingale at hindi maintindihan ang bayad na bakasyon. Ipinaliwanag ko na bawat taon, may ilang araw siyang pahinga nang walang kaltas sa sahod. Unti-unti siyang nahikayat, ngunit halatang hindi pa rin lubos na maunawaan. Nag-alinlangan din siya sa aking paniniwala sa Diyos, lalo na't sa kanyang pangalan ay ipinabitay ko ang mga kriminal ngunit niligtas ko rin ang mga mangkukulam na sina Ana at Nana. Taimtim niyang tinanong, ano ba talaga ang Diyos para sa'yo, Roland? Nilinaw ko na hindi ang Diyos ang nanghuhuli ng mga mangkukulam, kundi ang simbahan. Alam kong walang kasalanan ang mga mangkukulam, at para sa akin, kahit mahirap o maharlika, ang krimen ay krimen at dapat parusahan. Idinagdag ko na sa kasaysayan, napakaraming Diyos ang sinamba ng tao, at marami ring karahasang nagawa sa kanilang pangalan. Sinabi ko na ginagawa ko lamang ang sa tingin ko'y tama para sa aking mga tao, at kung ang tunay na Diyos ay hindi iyon mauunawaan, hindi siya tunay na Diyos. Natigilan si Nightingale sa aking sinabi. Pagkalipas ng ilang araw, dinalaw ni Brian ang puntod ng kanyang kaibigan. Ipinabatid niya na dahil dito, siya ay naging kabalyero, at isiniwalat ni Roland na isang mangkukulam ang nagligtas sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Inilapag ni Brian ang bulaklak sa puntod at buong tapang na nangakong ipagtatanggol niya ang lungsod, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang buhay. Kalaunan, isinaysay ni Boris kay Ryan ang nangyari. Si Prinsipe Roland Wimbledon ay walang awang pinatay ang kanyang pamangkin at ang kabalyero ni Ryan sa harap ng lahat. Mariing hinampes ni Boris ang kanyang dibdib at iginiit na handa siya at ang kanyang mga tauhan na wasakin ang Frontier City sa oras na ibigay ng Duke ang utos. Nangako rin siyang uhaw sa galit, na iinumin niya ang bungo ni Prinsipe Roland na parang tropeyo. Halatang sukdulan na ang kanyang puot. Tahimik na nakinig si Ryan at pagkatapos ay bumaling kay Petrov para sa opinyon nito. Diretsahan si Petrov, hindi ito usapin ng dangal. Kapag sinalakay ang Frontier City, masasakripisyo ang buong populasyong sibilyan, at tuluyang masisira ang ugnayan nila sa maharlikang pamilya ng Fortna. Tinawag agad ni Boris na duwag si Petrov, at iginiit kung papayag na lamang ba silang lunukin ang paglapastangan ng isang walang kwentang prinsipe.
Ngunit nanatiling matatag si Petrov, naiintindihan niya ang galit nila, ngunit hindi pa ito ang tamang oras para magpadala ng hukbo. Kapag nagsimula ang digmaan, hindi lang ang ikaapat na prinsipe ang kanilang kalaban, kundi ang buong maharlikang pamilya ng Fortna. Lalong napukaw ang interes ni Ryan sa loika ni Petrov at hiniling na ipagpatuloy nito. Inilahad ni Petrov ang tatlong opsyon. Una, patakarang, scorched earth, sa ilalim ng paglikas ng mga tao, ilipat ang lahat ng supply at pagkain sa loob ng kuta upang putulin ang bawat linya ng supply ng ikaapat na prinsipe. Ikalawa, palakasin ang mga estratehikong posisyon, magpadala ng hukbo sa Frontier City at magdeklara ng hayagang digmaan laban sa maharlikang pamilya ng Fortna, habang handang pigilan ang mga puwersang ipapadala ni Prinsipe Gerald, ang unang prinsipe. Ikatlo, ihanda ang hukbo sa labanan ngunit gamitin ang pakikidigma laban sa mga demonyong hayop bilang takip upang hindi agad malaman ng ikaapat na prinsipe. Idinagdag pa ni Petrov na malapit na ang panahon ng mga demonyo, kaya hindi pa sila handa para sa mabilisang digmaan. Matagal nang naghahanda ang Frontier City, at kung hindi nila ito matatapos sa isang tiyakang suntok, hahaba ang digmaan at haharap sila sa dalawang harapan dahil sa tulong ng Forisensa. Kaya iminungkahi ni Petrov na maghintay sa panahon ng mga demonyo, saka ilunsad ang Opens iba, at posibleng maipasa ang pagkamatay ni Prinsipe Roland sa isang insidente ng demonyong hayop. Sumang-ayon si Ryan at malinaw niyang inihayag ang posisyon niya, mamamatay si Prinsipe Roland Wimbledon alinman sa kamay ng mga demonyong hayop o sa ilalim ng yabag ng kanyang kabalyerya. Kinabukasan, ipinakita ko kay Carter ang aking pinakabagong imbensyon. Agad siyang naging interesado. Inakalang isa itong pugon na may mga pingga at gulong. Sinabi kong tama siya sa esensya. Pagkatapos, inutusan ko si Ana na sindihan ng pugon gamit ang kanyang mahika ng apoy. Bumaling ako kay Carter. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng singaw. Biglang yumandar ang makina. Umiikot ang mga gulong habang bumubuga ang singaw. Napanganga si Carter sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti lang ako ng buong kasiyahan. Tinanong ni Ana kung ano ang tawag dito. Ipinaliwanag ko na iyon ay isang steam engine, at dahil ito ang una, tatawagin itong steam engine number 1. Agad niyang napagtanto na kung may una, susunod pa ang pangalawa, pangatlo, at higit pa. Kinumpirma ko ito at tinanong siya kung naaalala pa niya ang teknik ng welding. Tumango siya, halatang naging ganap na siyang witch blacksmith. Samantala, nanatiling natulala si Carter, hanggang sa tawagin ko ang kanyang pangalan upang magising siya sa pagkamangha. Sinabi niyang napakalakas ng makina at ngayon ay naniniwala na siya sa sinabi ko noon, nagagawa ako ng bagay na papalit sa lakas paggawa ng tao at hayop. Kinuwenta niya na ang pagsasanay ng isang warhorse ay umaabot ng 10 taon, ngunit ang makinang iyon ay nabuo ng wala pang 1 linggo, kabilang ang paggawa ng lahat ng pyesa. Pagkatapos ay tinanong niya ako, Lord Roland, sa ganitong bilis, may silbi pa ba ang mga kabalyero? Nilinaw ko, hindi papalitan ng mga makina ang tao, kundi ang mga kabayo. Gaya ng pagpapalit ng baril sa busog at pana, ang steam engine ang magiging bagong kabalyerya. Nagliwanag ang mukha ni Carter sa kanyang narinig. Ipinaliwanag ko rin na balak kong gamitin ang steam engine para sa layuning militar sa hinaharap, ngunit ang unang hakbang ay ipasok ito sa mga minahan upang pataasin ang produksyon ng mineral. Kapag sinamahan ito ng mahika ni Ana, lalo pang tataas ang produktibidad. Kaya inatasan ko si Carter na mag-organisa ng pangkat ng mga manggagawa upang maglatag ng riles sa loob ng minahan. Doon ihahatak ng steam engine ang ore, papalit sa nakapapagod na manual na paggawa at pagpapabilis ng buong operasyon. Maayos na naipatayo ang riles. Masiglang nagdiwang ang lahat sa bagong posibilidad, ngunit binigyang diin ko ang babala, mas mapanganib ang trabaho sa steam engine at maaaring magdulot ng pagkasunog. Sa tuwing maglalabas ng presyon ang makina, kailangang ipahayag ito ng malakas upang marinig ng lahat at agad lisanin ang paligid. Walang kapabayaan, walang palalagpasin. Maya-maya, napansin ni Nana si Ana na tila nababalisa at tinanong kung natatakot ba siya sa demonyong pagsapi. Napansin ni Nana ang tunay na takot sa tanong kaya umupo si Ana sa tabi niya at pinakalma siya, sinabing malalampasan nila ito ng magkasama. Ngunit inamin ni Nana na natatakot siya dahil hindi siya kasing lakas ni Ana. Ngumiti si Ana at umamin din na hindi siya kasing lakas ng inaakala ng iba.
Ibinunyag niya na dati ay naniniwala siyang kamatayan ang kanyang kapalaran, ngunit nakahanap siya ng dahilan upang magpatuloy. Nangako siya kay Nana na mahahanap din nito ang sarili niyang dahilan, kahit ang tanging iyon ay ang mabuhay. Ang gusto lamang ni Nana ay maging kapaki-pakinabang sa prinsipe, tulad ni Ana. Sa sandaling iyon, pumasok si Carter at sinabi, pareho silang kailangan ko. Bago iyon, lumapit si Carter sa akin dala ang balita na isa sa mga Monero ay malubhang nasugatan ng steam engine at maaaring hindi umabot ng gabi. Inutusan ko siyang dalhin sina Ana at Nana upang mailigtas ni Nana ang buhay ng Monero. Ngunit nagtaas ng pag-aalala si Barev. Kapag nakita ng mga Monero ang mahika ni Nana, malalantad na isa siyang mangkukulam, at mabubunyag ang sikreto ng presensya ng mga witch sa lungsod. Kinilala ko na tama si Barev, ngunit sinabi kong hindi na maiiwasan ang katotohanan. Sa simula pa lang ng industrialisasyon, hindi ko maaaring hayaang ang isang aksidente ay maghasik ng takot sa steam engine number 1. Hindi nagtagal, nagtungo ang lahat sa silid ng sugatang Monero. Malubha ang kanyang kalagayan at pumipintig sa matinding sakit. Dumating sina Ana at Nana, at bagamat takot si Nana, huminga siya ng malalim at nagpa siyang tumulong. Pinalakas ko ang loob niya, nananatiling mahinahon ang boses ko. Nana, parang sa pagsasanay lang. Tumango siya. Tiningnan niya ang kalagayan ng Monero, bahagyang napaatras, ngunit agad nagtipon ng lakas. Sa harap ng lahat, ginamit niya ang kanyang matinding mahikang panggamot at buong-buong pinanumbalik ang sugatang laman ng Monero, na tila walang nangyari. Dalawang saksi ang natulala at nagsigawan, tinawag itong kapangyarihan ng demonyo at idineklarang mangkukulam si Nana. Kalmado ko silang hinarap. Tama, witch siya. May problema ba kayo roon? Nilinaw ko na ang takot sa mga witch ay itinanim ng simbahan, at sa katotohanan, hindi sila kasamaan kundi mga kakampi para protektahan ang lahat. Sumuporta si Carter at hinamon sila na isipin kung may witch bang talagang nanakit sa kanila, at idinagdag niyang siya mismo ay nailigtas na ng isa. Lubos na nabigla si Nana at tumakbo palabas ng silid na umiiyak. Lalong lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Barev na ang ama ni Nana ay sumugod sa kastilyo at alam na nitong isa siyang witch. Sinabi ni Ana na susundan si Nana at ipinagbilin sa akin na harapin ang Maharlika. Dumating na ang sandaling hindi na maiiwasan. Dinala ako kay Baron Pine, ama ni Nana, na may matigas na tingin. Direkta siyang nagsalita, nasaan ang anak ko, Lord Roland? Dalhin mo siya sa akin ngayon. Pinakiusapan siya ni Barev na kumalma, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa isang biglaang galaw, binunot niya ang kanyang espada at inakusahan akong lumampas sa hangganan ng isang Maharlika. Sinubukan ni Carter na pigilan siya, ngunit sinugod siya ni Pine. Nagtagpo ang kanilang mga espada, ngunit madaling naitaboy ni Carter ang kanyang atake. Pinatigil ko silang dalawa at tinanong si Pine kung paano niya maisip na ibibigay ang sariling anak sa simbahan, at nilinaw na ang mga witch ay inosente. Ibinaba ni Baron Pine ang kanyang espada at mariing sinabi na wala siyang pakialam sa simbahan. Poprotektahan niya ang kanyang anak kahit pa ang kapalit ay sarili niyang buhay. Doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Naproseso niya ang sinabi ko at napagtanto na talagang pinoprotektahan ko ang mga witch. Tinanong ni Pine kung iyon ba ang dahilan kung bakit dinala ko ang kanyang anak sa kastilyo. Kinumpirma ko iyon, karaniwan, dito siya nag-aaral at nagsasanay. Nang mapagtanto nilang nasa iisang panig kami, humingi ng paumanhin si Pine sa hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag niyang nang malaman niyang nadiskubre ko si Nana bilang witch at dinala siya sa kastilyo, inakala niya ang pinakamasama. Sinabi kong ayos lang iyon, isa lamang maling akala, at tinanong kung gaano nakatagal niyang alam na witch ang kanyang anak. Sumagot si Pine na matagal na, at ginawa niya ang lahat upang itago ito. Dumating si Ana kasama si Nana, na nagtatago sa kanyang likuran. Tinawag ni Pine ang kanyang anak, ngunit nagtanong si Nana nang may pagtatanggol kung ibebenta ba siya nito sa simbahan. Sagot ni Pine, may halong ginhawa sa boses, hindi kailanman gugustuhin ng simbahan ang isang pabaya na tulad mo. Tumakbo si Nana at niyakap ang kanyang ama habang umiiyak. Mariing sinabi ni Pine na hinding-hindi niya ito isusuko kahit kanino. Kalaunan, nang hamupa ang tensyon, ipinaliwanag ko kay Baron Pine kung paano ko nadiskubre ang kakayahang makapagpagaling ni Nana at kung gaano ito kahalaga sa mga sugatan sa lungsod. Pagkatapos, hiniling ko na manatili sana siya sa Frontier City upang makatulong sa laban sa panahon ng Demonic Months,
kahit malinaw sa kanya na hindi niya isusuko si Nana kan-inuman. Ngunit humingi si Pine ng paumanhin at tumanggi. Sabi niya, masyado pang bata si Nana at lubhang delikado ang demonic months. Iginagalang niya ang aking pananaw tungkol sa mga witch, ngunit alam niyang hindi ito tinatanggap ng karamihan. Binigyang diin niya na ang panganib sa Frontier City ay hindi lamang demonic beasts. Sa huli, sinabi niyang isasama niya si Nana pabalik sa fortress. Lubos na nanghina si Nana. Ngunit dumating si Carter, dala ang Manero na kanyang iniligtas. Sinabi ng lalaki na may kailangan siyang sabihin kay Nana. Nanginginig at takot si Nana habang lumalapit ang Manero, ngunit bigla itong lumuhad sa harap niya at humagulgol ng pasasalamat. Tinawag niya siyang Diyosa at sinabi niyang napagtanto niyang nagsisinungaling ang simbahan, dahil ang mahika ni Nana ang nagligtas sa kanyang buhay, wala nang iba pa. Namula si Nana sa sobrang hiya ngunit nginitian niya ito at sinabing masaya siya dahil nakatulong siya sa lahat. Maging si Baron Pine ay naantig at napaluha sa kanyang nakita. Kalaunan, nakipag-usap ako kay Baron Pine at nalaman kong siya ay isang bayani ng digmaan na nakipaglaban kasama ng aking ama laban sa mga demonic beasts. Agad kong napagtanto na hindi siya tulad ng ibang maharlika rito. Kitang-kita ito sa kanyang mga kalyo, baluti, at paraan ng paghawak ng espada, buhay pa rin sa kanya ang tunay na diwa ng kabalyero. Ibinahagi ko sa kanya ang militia na inorganisa ko para sa depensa ng lungsod sa panahon ng demonic months at inanyayahan siyang lumaban sa aming panig. Ngunit nanindigan si Pine at hiniling na ilipat si Nana sa fortress, sinasabing wala pang nakakapigil sa demonic beasts noon. Pagkatapos ay binigyang diin ko ang tunay na punto. Pine, naisip mo na ba ang mangyayari kay Nana sa fortress kapag nalaman nilang witch siya? Nanahimik siya. Ipinaliwanag ko na sa Frontier City, tinanggap na si Nana ng lahat, at sa hinaharap maaari pa siyang ituring na santo rito. Dito, mas ligtas siya. Sinabi ko ring lalaban kami laban sa mga hayop na ito na mutasayon lamang, mga nilalang na minsang pinabagsak na rin ng ama ni Pine. Sa matibay na pader na aming itinayo, kaya naming makaraos. At kung sakaling pumalpak ang lahat, ililikas ko sina Nana at Ana ng maaga. Doon, tuluyang pumayag si Pine at nangakong lalaban siya sa aking panig. Lumipas ang mga araw habang naghahanda ang lahat sa paparating na digmaan, at tuluyang natapos ang pader. Isang gabi, dumating si Nightingale sa silid ni Ana at Nana na may dalang tinapay. Agad siyang pinagsabihan ni Ana na maghugas muna ng kamay. Naupo silang tatlo. Ngunit biglang nagtanong si Nightingale kung ayaw ba nilang sumama sa Witch's Mountain, isang lugar ng pagkakaisa sa kabila ng kakulangan ng supply. Sinabi rin niya na nakikita niyang napakalakas ng kapangyarihan ni Ana at nag-aalala siyang hindi niya ito kakayanin mag-isa. Tinanong ni Ana kung saan siya nakatira bago maging witch. Sumagot si Nightingale na sa isang malaking lungsod sa silangan. Tinanong muli ni Ana kung masaya ba siya noon, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, nagbukas si Ana, lumaki siya sa wasak na bahay sa abandonadong minahan, namatay ang kanyang ina sa apoy, at ipinagbili siya ng kanyang ama sa halagang 25 gintong barya. At sinabi niya, iniligtas ako ng kanyang kamahalan Roland mula sa kulungang iyon. Masaya ako rito. Iginiit ni Nightingale na dapat silang umalis upang hanapin ang tunay na kalayaan, ngunit mariing sumagot si Ana na hinahanap na niya ito ngayon, at natagpuan na niya ito sa Frontier City, na para sa kanya ay isa ng banal na tahanan. Sa sandaling iyon, napansin ni Nana ang labas ng bintana. Lumapit sila at nakita ang unti-unting pagbagsak ng nyebe, tahimik ngunit tiyak. Kasabay nito, paparating na rin ang digmaan laban sa demonic beasts.